Okay, so this is special episode 1786, 1787, and 1788. Dahil yung na ano dito is magic and infinite possibilities, tanungin natin itong mga anghel, no? Mga anghel ng hardin, angels of the garden. This is the tarot. Pero tanungin natin kung ano ba yung mga ugali na pwede nating pagkunan ng mga ideas para makamtan natin yung kasaganaan, katiwasayan ng buhay, yung tamang tao na magmamahal sa atin, no? Tanggap tayo na hindi natin kailangang magpanggap, hindi natin kailangang magsinungaling. Yung katotohanan na talagang tanggap ka, o 'di ba? Kung ano yung totoo. So ngayon, dito kukuha ulit ako ng tatlo. Okay. So first card. Yep. Hi! The Wheel of Fortune. That is luck, progress, and change. Ayan. Second card. Ito na naman tayo. Kalikasan. And the third card. Hi! Ito na. Yung the one mo. You claim it. Andiyan na yung the one mo. O ngayon. Sige. Yung una is the Wheel of Fortune. Ito yung andi dito yung swerte mo sa buhay, andi dito yung pagbabago. At kapag ikaw ay nasa healing process, nasa isang progress ka, halimbawa, nagpapagamot ka, nagpaparitual ka, or kung ano man yung ginagawa mo. Ibig sabihin, yung pinapagawa mong ritual, pinapagawa mong healing or faith healing is nasa tamang proseso. Yung kailangan mo lang, no, kapag nagpa-ritual ka, is to be responsible enough and i-organize mo ang puso at isipan mo na naniniwala ka na yung gumagawa ng ritual is medium lang ni universe and ni God para ibigay ang lahat ng gusto mo. Ito yung kung umaasa ka na magkakabalikan kayo, kung umaasa ka na matatagpuan mo yung tamang lugar o landas para sa buhay mo di ba? Kasi sa atin, hindi lahat ng nag-a-abroad is swerte. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ibig sabihin na kapag napunta ka ng Qatar, doon kasi swertehin. Hindi rin sabihin na kung nasa Kuwait ka, doon kasi swertehin. Hindi yon. Kasi may mga lugar na swerte ka, may mga lugar na malas ka. Yun yung buhay overseas. Ganon din yung buhay ng seaman, di ba? Hindi lahat ng barko na sasampahan nila is maganda. Kasi maraming barko na hindi din ganun kaganda magpasahod. Mayroon namang iba na maganda nga ang pasahod, yung tao naman sa loob na katrabaho mo, di mo naman kasundo. Ganun din sa abroad, kahit dito sa area natin, sa Pilipinas, may mga ganun. So, di ba dapat pahiyang kung saan ka ano. So, yung una, yung dito lang, nakahanda na kasi nakahanda na si universe at si God na ibigay sa'yo itong swerte. Basta sa isang kondisyon na mag-heal ka at mag-progress ka at magbago ka. Tapos, sa pagbabagong iyon, inaasahan na maging responsable ka na, supportive ka na, at organisado. Bago niya ibigay sa'yo itong reconciliation, commitment, or partnership sa business, kung ano pa man. This is the forever. So, if you are asking na mapuno lahat ng bulsa mo sa pera, ito yon. Kung hinihiling mo ay magkabalikan kayo, magkita kayo, magkausap kayo, or mabuntis ka, no, ito yon. No, kung ano man yung mga commitments na gusto mong matapos, maklose, ito yon. So, wala kang dapat gawin dyan. Dito ka lang nagkakaroon ng palaisipan. Para makamtan mo ito, you have to change the way you carry yourself. Halimbawa, tamad ka ngayon, kaya ka walang pera. Halimbawa, mag-aaral ka. Nasanay ka na nag-cheat ka lang sa answers mo. And then, hindi naman habang buhay magkaklase kayo eh. At hindi rin habang buhay magkasama kayo. Kasi darating sa punto na magkakahiwalay kayong lahat. Katulad ng pag-iibigan, maghihiwalay din kayo. Pagkakaibigan, ganun din, magkakahiwalay din kayo. Depende kasi sa takbo ng buhay ng bawat isa. So, pwede kayong mag-usap by phone, by text, by email, by chat. Pero,
hindi kayo po pwedeng magsama habang buhay. Kasi kanya-kanya, lalong-lalo na kung pamilyado ka. So, kung ikaw ay isang taong pamilyado, negosyante, no, breadwinner, magulang, sobrang obligasyon yun para hatiin mo ang 24 oras sa buhay mo. Kasi may tauhan kang umaasa, may kumpanya na dapat mong patakbuhin, may pamilya na dapat mong suportahan, may mga anak na dapat mong samahan sa pag-aaral o turuan sa pag-aaral. Minsan, may mga alaga ka pang hayop, no? Literal na aso at pusa at hayop na tao. Di ba may mga ganun eh? So, all you have to do is to be organized, to be responsible, and to be supportive in all the things that you prefer to have in life. Kasi, lahat ng ginagawa mo, hindi mo madadala hanggang kamatayan. Yung tanging pwede mong dalhin kapag ikaw ay namatay na are the good memories that you have made while you are living. Ito yung mga bagay kung sino yung napasaya mo, sino natulungan mo, sino yung mga taong nabigyan mo ng magandang kinabukasan sa mga maliliit na tulong na nagawa mo nung nabubuhay ka pa. So, hindi doon nabilang kung ilang milyon yung na-save mo, ilang properties na bili mo, or ilang girlfriend na gawa mo, natikman mo, or ilang asawa ang naagaw mo. Hindi ganun ang buhay. Ang buhay is kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo. At kung sa punto, kung magtatanong ka, paano ko ba papahalagahan ang sarili ko? So kung nagtatrabaho ka, portion of your income, bigay mo, isahod mo sa sarili mo. And then, maging responsable ka sa bills mo. Maging responsable ka sa mga gamit mo. 'Di ba? And then, kapag may sobra ka, tumulong ka sa magulang mo, sa siblings mo. Huwag mong ibuhos sa kanila lahat. Dahil kapag binuhos mo lahat at ikaw nagkasakit, wala kang makukuha. Wala ang tutulong sa'yo. Kasi sila mismo umaasa sa'yo. 'Di ba? Ganun ang buhay. So, yung gagawin mo is to set aside a few amounts or portion of your income for yourself. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil nakikita mo sa panahon na kapag ikaw yung nagkasakit, ikaw yung nawalan, yung mga taong tinutulungan mo, walang iniisip yun, kundi nagdadasal lang sila para gumaan ang buhay mo, para sige-sige ang sustento nila. Pero mali yung ganun eh, kasi dapat, tuturuan mo silang magtrabaho para kumita sila ng sarili nila at maramdaman nila kung gaano kahirap maghanap ng pera para gastusin lang ng ganun kadali. Sayangin lang ng ganun kabilis. Talikuran, hayaang masira, hayaang mawala, no? Okay lang kasi hindi naman ikaw ang bumili. Ganun. So pero pag sila yung bumili sa sarili nilang pera, mararamdaman nila and then they will take care of it. Siguro sasabihin nila, kung bumili ako ng sapatos na nagkakahalaga ng 10,000, then I'll make sure na tatagal ito ng 5 taon. Dahil kung hindi naman ako po pwedeng bumili ng 10,000 na sapatos buwan-buwan. Magkano lang ba sahod natin, di ba? Hindi rin po pwede na buwan-buwan ka mag-renew ng utang. Kasi magkano lang ba pera mo? Ganun. So dito, you have to enlighten yourself. You have to inspire yourself. Take off all the negative and wrongdoings in your life as much as possible. Walang perpekto. Pero pwede tayong maging mabuti at pwede tayong mag-improve sa buhay. So dito, yung kalagitnaan, for us to be able to receive every wish that we want to, is to be responsible, organized, and supportive. If you want to check the daily episode, the middle part is being clever. And here, sa special episode, you are taught and you are told to be organized, responsible, and supportive. Bawal ang dugyot dito. Bawal ang tamad. Kasi kailangan sa sarili mo malinis ka, sa pamamahay mo malinis ka, sa asawa mo, sa anak mo. Yung paglilinis is not literally sa bahay lang, but with the clothes or the laundry and everything. Sa sanitation, sa hygiene, sa mga anak, there should be a sense of responsibility, not just as a mother but also a father. Kasi kung ano nakikita ng anak, ganun sinusunod eh.
So, wala kayong mabiblame. Kasi sunod sila sa inyo. 'Di ba?